pagmalandong sa pulong sa Ginoo and sumpay gihapon kini sa atong pagtuon last Sunday. Now, ang atong text nga tun-an 5 to 7, but let me read from verse 1 tungod kay ang gikan sa verse 1 kutob sa verse 7 is only one sentence. Ato lang giputol-putol tungod kay taas man kaayo o nga ilado gyud si Paul nga inani magsuwat usa ka sentence daghan kayog sud. So kung titulan na natog lain, from grace to glory by the gospel. From grace to glory by the gospel. So let me read again sa New King James verse 1 to 7. Romans chapter 1, 1 to 7. Paul, a bondservant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated to the gospel of God, which he promised before through his prophets in the scriptures, concerning his Son Jesus Christ our Lord, who was born of the seed of David according to the flesh, and declared to be the Son of God with power, according to the Spirit of holiness, by the resurrection of the dead. Through him we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations for his name, among whom also you also are the called of Jesus Christ. To all who are in Rome, beloved of God, called to be saints, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Okay, let us ask God for wisdom. Father, we thank you so much nining kabuntagon sa mga imong katawhan nga imong gipadala aron kami maghiusa sa pagsimba, paghiusa sa mga pag-ampo ug paghiusa sa pagtuon sa imo mga pulong Ginoo. Be our teacher this morning and continue to expand our understanding and may give us wisdom. Wala mo kining masabtan sa yano lang mga pagi ug makabaton usab kami gigong kapasidad makatudlo niini ngadto sa uban. Mahimaya ka sa mong taliwala. Kinamgyam po, pasalamatan, nagyam sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, from grace to glory. Ato gihapong fokusan karon og tuon o kat-on unsa pa may giingon ni Paul mahitungod sa gospel. Again, ang 1 to 7 is only one sentence. It's part greetings, part introduction ni Paul sa gospel ngadto sa mga taga-Romans. And then, ang last portion is benediction. Let's continue. Nandito ta balik sa verse 5. Unsa may giingon ni Paul mahitungod sa Ebanghelyo. O pinaagi sa Ebanghelyo na ay atong nadawat, na ay na-provide, pinaagi sa Ebanghelyo. Through him we have received grace and apostleship. Diha lang sa kutob. Duha ka butang. If you believe and accept the Christ of the gospel, see through him, through Christ, nga gi-preach diha sa gospel, nga mo'y suhod sa gospel, o inigdawat nato sa good news, unsa may mahitabo, duha ka butang nga treasure gikan sa Dios atong madawat. Dayon si Paul dinhi, we have received, man natong nadawat, grace and apostleship. First, atong unahon kining grace. Unsa may pasabot ni Paul? Well, posibly pod, like sa ubang commentators, nag-ingon si Paul, the grace of apostleship. Pero daghan pong commentators, gilahi ang grace o gilahi ang apostleship. Unsa man ang grace? We're familiar with that. Unmerited favor, unearned favor, grasya, dili ta deserving, pero gitagaan ta Ginoo pagkapasayloan sa sala. Forgiveness is God's grace. Before, we were sinners, ang deserve nato is punishment. When we receive the gospel by faith, iyang gihatag nga grace, ang pagpasaylo, that's God's grace. See, we receive grace.
Human nato dawata ang gospel, God's grace. See, ang kaluwasan is grace sa Ginoo. Ang kapasayloan sa sala is grace sa Ginoo. Ephesians 2:8 and 9, we're very familiar with this. For by grace are you saved through faith, that not of yourselves. It is a gift of God, not of works, lest any man should boast. Why makapanghambog siyang kaluwasan? Tungod kay kani grasya man sa Ginoo. Dili man makaingon ng tao, buutan man ko. Kada Domingo man ko simba. No. Kaluwasan is grace. We're saved by grace. And then sa Titus 2:11, for the grace of God, kay ang grasya sa Dios nga nagadala sa kaluwasan, nagpakita sa tanang mga tao. It's grace. Unmerited favor, goodwill sa Ginoo, mercy sa Ginoo, loving kindness sa Ginoo, gigrant, gihatag sa ato as a gift, free, no payment. When we respond in by believing the gospel, accepting the gospel, by not rejecting the gospel. Nya makasulod ta sa iyang gingharian, kadawatag kinabuhi nga walay katapusan, grasya sa Ginoo. Kung buhi ta karon tungod kay gitagaan man ta niya gininhawa, grasya gihapon as Ginoo. Kasi ang kaluwasan is we are born from above. It's from above, not tungod sa atong pagpaningkamot. Why place ang pag-congratulate sa kaugalingon kung maghisgot ta mahitungod sa kaluwasan o kapasayloan nga gikan sa Dios? Why place ang human achievement? Klaro na, giklaro gina ni Paul, kadaghan dili lang din sa Romans. We are not saved by works. In fact, daghan pa siya gisgot. This is only an introduction ni Paul. O iya pa ning gi-expand, gi-develop kining grace, like sa Romans chapter 3 verse 24. Someday we'll go there. But Romans 3:24, we are justified freely by His grace. Grace na free pa. See, Romans 3:24, being justified freely. Gipa ka matarong ta, gideclare ta nga matarong freely, by His grace. You see, nawag ta nga ang atong silot by His grace. The forgiveness is God's grace. Giisip ta sa Dios nga matarong by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Anya, verse 27, atong ambakan, 27, where is boasting then? Asa naman ang pagpanghambog? Gisalikway kinit. Pinagi man sa unsang balaod ang kaluwasan. Pinagi ba sa mga buhat? No. Kundi pinaagi sa balaod sa pagtuo. God's law para sa kaluwasan even before sa Old Testament pa, even sa Old Testament times pa, is grace. You see, Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness. Ning believe nga ang Ginoo motuman siyang saad nga manganak sila. Mo nang giisip sa Dios nga si Abraham, tungod kay ning tuo kanako nga ako mubuhat niini, and it's a miraculous thing. Matarong ka sa akong atubangan. Abraham was a sinner, pero ang Dios nag-isip ni Abraham nga matarong siyang tubangan tungod kay ning tuo siya sa Dios nga nagsaad nga makatuman. Mo nang grace. Wala, dili deserving si Abraham. Tungod kay makasasala siya. Nagpuyo siya sa idolatros nga nasod. But, palibot. But, because he believed God, God gives grace. Giisip siya nga matarong. In Romans 5, gidevelop pag ginigdugang ni Paul, verse 20-21, nagisgod niya, kung asa ang sa nig-abound, grace also ning abound. Mercy nga walay cause, kindness nga dili nato deserve. So ang kaluwasan, again atong klarohon, dili tungod kay gi-confirm ta sa church or gi-dedicate ta
sa atong pagkabata. Ang kaluwasan dili pinaagi sa pag-participate sa communion. Ang kaluwasan dili pinaagi sa bautismo. Ang kaluwasan dili pinaagi sa church membership. Dili pinaagi sa pag-attend og church. Dili pinaagi sa pag-keep sa 10 Commandments. Dili pinaagi sa paghatag ngadto sa charity, pag-support og mga charity works, charitable works. Dili even by being moral and respectable. Dili gani even by claiming we are Christian. Moabot ang kaluwasan kung atong dawaton pinagis pagtuo, ang gasa, ang grasya diha sa gospel. Si Kristo nga naa diha sa gospel. And by the way, ang impyerno mapuno niya sa mga tao nga nagtuo, aduna sila'y kaluwasan sa laing paagi. Daghay nagtuo karon nga maluwas sa ilang pamaagi nga dili pamaagi sa Dios. Mapuno niyang impyerno ni ana. And so si Paul una nag-ingon after we receive the gospel, the Christ nga mooy content sa gospel last Sunday, ato ning gisgutan ang content sa gospel is a person. And kinsa ni nga person mo na si Jesus Christ og Old Testament pa gipadayag na sa Dios. Una natong madawat mo ning grace sa Romans 3:20, for by the deeds of the law shall no flesh be justified. Wa gyud mahimong matarong pinagis pagsunod sa balaod. Siyang Ginoo naayhan ay na step by step niyang pamaagi para pag-reveal o pag-implement niya sa kaluwasan. Naay purpose ang law, but the purpose of the law is not kaluwasan. It is so that everyone will be guilty of sin. Giklaro, gisulat ang balaod para maklaro sa tanan nga makasasala ang tao. Nga dili gud kapasar sa standard sa Dios. Mao nay major purpose sa law. Makita sa tao ang standard sa Dios ug nga way tao makakabot niyan ang standard. Pagkahuman sa law, ning abot si Christ because mao ni ang purpose sa pag-anhi ni Christ. To fulfill the law, kumplituhon niyag sunod ang law, aron kita nga di makasunod sa law, diha ni Kristo as if na-fulfill na tong law, tungod kay ang righteousness man ni Christ ang masulob nato. O makasugat padtang daghang panaghisgot mahitungod sa grasya, inig padayon nato tuon ini nga Romans. Again, this is just a short introduction ni Paul ngadto sa mga taga-Romano mahitungod sa gospel. Let's just leave it there. Unang madawat sa believer, grace. The next is verse 5 again, apostleship, pagka-apostol. I think si Paul din nag-expand sa iyang una nga gi-include niya ang tanang mga tao nga mga sent ones. Because an apostle means to be sent. And yes, nag-consider si Paul siyang kaugalingon, ang iyang pagka-apostle is unique. By verse 5, nagsugod na siya we. Pagabot sa verse 5, nagsugod na siya gamit og we. Primero, I, Paul. Ang verse 1, mahitungod niya. Karon diri, we na. Verse 1, called apostle si Paul. Pero karon niingon na siya, we received apostleship. But I think, gi-embrace ni Paul ang tanang community of believers tungod kay sa Matthew, sa Great Commission, tanang believers naman gisent. Christ has the authority to send us. Kay nabanhaw naman siya gikan sa mga patay. Nanatay authority to preach the good news tungod kay na-confirm naman nabanhaw siya gikan sa mga patay. Human naman yung pagkabanhaw. And si Paul din nag-consider siyang kaugalingon pag niyang apostleship og mga kaubanan niyang apostle, din dili kay siya suod sa ubang mga apostle.
15 days lang sila nag-meet ni Peter. Tingali, dili ka agwantas Peter sa kinaiyan ni Paul. Anyway, ang background man good ni Paul kay kaning persecutor, tig-persecute ba, daghanay namatay under ni Paul. So, nahadlok tingali itong mga Jews o mga apostles. Basig spy ni si Paul. Basig ning anhin ni nakikita nato para puuhon ta. But anyway, klarong man nga dili spy si Paul tungod sa iya mga great missionary journeys. Again, gi-consider ni Paul ang broad sense nga pag-ingog apostleship. Ang gospel, wala lang magdala nato grace of salvation, but also the task of apostleship. See, apostle means to be a sent one. Pinadala, gisugo, gipadala. Gitawag ta, giluwas ta, aron kita ipadala to reach out the world. Ug para kang Paul, unique ang iyang apostleship, way kapariha. And then, but even with that, even si Christ gitawag pog apostle sa Hebrews 3:1. Si Christ gitawag og apostle. So daghay mga commentator pod nagtuo nga ang small a ni ang paggagamit nga apostle nga ang community of believers may gi-refer nini tungod kay kitang tanan man in a sense gipadala, gisugo para magsangyaw sa maayong balita. Going therefore, disciple all nations. Ingon ang usa ka commentator, si Hendrickson, anyone who is on a spiritual mission, anyone who in that capacity represents the sender, anyone nga nagdalag mensahe sa kaluwasan is in a sense an apostle. Kung kita mga sa Matay magtudlo sa Ebanghelyo mahitungod ni Kristo, in a sense, gipadala ta, mo ng term apostle, gipadala. Pero di na to i-confuse, dili ta equal sa big A apostles. Sila lang ang big A apostles ug wala nay ning succeed kanila. Ang ilang official nga office as big A apostle, walay succession. Gipulihan lang si Judas ni Matthias, but after that, si Paul, last big A. But even in the Bible na ay mga small A apostles, dili equal sa 12 plus Paul. Complete gihapong 12 kay si Matthias plus 1 ni Paul. So, walay maka-equal nilang 12 plus 1. Why makapariha? But even sa New Testament na ay mga gipang tawag nga apostle. O kita pod karon small A apostle pod ta. Gato niya nang makatunan sa dugang natong pagtuon. For example, sa Romans 16:17, gitawag og apostle si Andronicus o Junias. Kaila bataan niya? Romans 16:17. Greet Andronicus and Junia, my countrymen and my fellow prisoners, who are of note among the apostles. Ang ubang pagka-translate ni morning mga tinamod sa mga apostoles. Pero sa uban pod nag-translate ni ubang commentators mga tinamod nga mga apostoles. You see, they are called apostles. But small a, not equal with the big A official apostle. Ang meaning lang niya na sent ones. Dili pareha og authority, dili pareha og but sent ones, sent by the churches. Pamgay na sila mailhi. Napailain pod. Small a gihapon nga mga apostles sa New Testament. Acts 14:14. Si Barnabas gitawag og apostle. Si Barnabas is not part of the 12. Kay si Matthias man ang ning-replace ni Judas. Acts 14:14. When the apostles Barnabas and Paul heard this, you see?
mga apostoles nga si Bernabe o si Pablo. Bernabe is called an apostle, but not equal with Paul. Bernabe is a small apostle. Again, ang church may nag-send nila o gisend sila to preach the good news, mao nang apostle sila. Ang naka-unique ni ining 12 plus 1 is si Christ mismo personally, directly nagsugo nila. O mao nang naka-unique sa 12 plus 1. And also, sila po part, although dili silang tanan, pero ang kaning mga apostles nag-write, gisugo sa Ginoo, write sa sa New Testament. Writers sa New Testament ang pipila nila. But kaning 12 plus 1, si Christ mismo ang nagtawag nila, si Christ mismo ang nagsugo nila. Ang kining mga small a apostles, ang church mo'y nagpadala nila. Ang church may naghatag nila authority, nag-support nila. You be our missionary. So, mo nang small a apostles. Nada sa New Testament. Morning broad nga pagkagamit sa apostles. So, pag-receive nato sa gospel, ato pong na-receive gikan sa Dios ang iyang grace ug ang apostleship. It's not just to be redeemed, it is to be redeemed and then sent. Before we were outsiders, now we become insiders and then gisend. Outsider ta kaniadto kay makasasala, og tungod sa iyang grasya, gihimong accepted in the beloved, gihimong part sa iyang team, mo nang nahimo tang insiders, og tungod kay part naman sa team, gigamit sa Dios ug gamiton sa Dios para isend. Mo nang gingon din ni Paul, pinagi nining gospel, naka-receive mo grace, and also you will be sent. It provides conversion and then vocation. In Ephesians 2:10, you see, we are created for good works. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. Gi-create ta diha ni Ginoong Kristo for good works. That's why isend ta good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Kaning good works, giandam na sa Dios, morning inyong pangbuhaton, human kamo, mahimong akong anak, namoy pangbuhaton, nag-andam og Dios og mga buluhaton para siya may kanakan. That's the whole point. Grace and apostleship. Whatever our limitations, I believe God wants us to not only have grace, but apostleship, to be sent, to be used by God. Ikaduha, grace and apostleship, na-receive sa gospel. And then now we come to the proclamation of the gospel. Let's go again to verse 5. We're going to serve. Kay gisent naman ta, then we are sent with a message. O unsa man nang atong i-proclaim, kay i-send man ta, unsa man na atong i-proclaim. Verse 5, again. For obedience to the faith among all nations, for His name. I-send ta, grasag apostol, alang sa pagtuman sa pagtuo sa tanang mga nasod. Yeah, then verse 6 also, ingon po siya, among whom you also are the called of Jesus Christ. We are also Jesus Christ called ones. We are now belonging to Him. Now we proclaim. Tungod kay, in other words, tungod kay gitawag kita diha ni Kristo, sama nga gitawag kita diha ni Kristo, invited sa iyang kaluwasan, we're going out also
sa pagtawag sa uban ngadto ni Kristo. Sa atong experience nga gitawag kita ngadto ni Kristo, kita pod magdalag mensahe pagtawag sa uban ngadto ni Kristo for obedience. See? Ang good news about Jesus Christ nga nagdala nato grace o apostleship to be sent, nag-lead ka nato sa pag-go out o pag-proclaim niini aron tawgon ang mga nasod sa tibuok kalibutan nga mahimong obedient ngadto sa faith. O naagihapon na sa Romans 16 ning appear gihapon ning obedience to the faith, Romans 16:26. Let's just for obedience to the faith, but now has been made manifest, and by the prophetic scriptures has been made known to all nations, according to the commandment of the everlasting God, for obedience to the faith. The obedience of faith. If there's one thing about faith, it is that it is obedient. Walay tinuod nga believer nga dili obedient sa iyang gituohan. Nga tinuod nga pagtinuohan. For faith, if it does not manifest works of obedience, is dead. Kung niing ka nga ning tuo ka, nya dili makita sa imong pagkinabuhi, it's dead. Ug ang message sa Christianity is tawgon ang mga katawhan mahimong obedient to the faith. The faith. It's not just our trust in Jesus, our trust in God, but the faith, the teachings, all of it, to produce the obedience connected with believing. Ug mao ni atong tawgon i-proclaim. Proclaim the gospel message aron ang tao, tanang tao mahimong obedient, mo produce og obedience nga connected sa iyang gituohan, pagtuo. When you come to Christ, you affirm the faith. The faith. Og si Jude, deklaro ni Jude, the faith once and for all delivered to the saints. See, it's the teachings. Obedient to the teachings of Christ, kay we have faith in Christ. Of God, because Christ is from God. It means the content of the gospel, the content of the message. It means teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Mao na nga itong i-preach. Obedience. Obedience of faith. Ang pag-believe is being obedient to the faith, but it's not just that. Living a life nga consistent sa nga ning believe ka. You see? Part sa obedience is pag-receive ni anang pag-accept sa gospel, pag-believe ni Christ, that's part of the obedience. But dili lang diha kutob ang obedience. Nga ang imo pong life, human ka ning believe, consistent sa imong faith ni Christ. Tungod kay si Christ nag-teach og daghang butang sa New Testament. Daghang butang iyang gi-quote sa Old Testament. Then we should show sa atong kinabuhi nga siya gyud ang atong Lord. Nga ning obey ta ni Jesus Christ. Mao nang obedience to the faith. The faith. Dili lang kay sa atong trust, obedient ta sa atong trust. No. The faith, the teachings. Now, once for all delivered to the saints. Bot pasabot, kompleto na, gi-delivered na, dili na punan, dili dugangan. Kadto mo atong tunan o kadto atong i-obey. Kadto ang atong i-proclaim. Obey mga tao. So,
I-complete nato kung mag-preach ta. Yes, primarily accept first and believe. Then human ni ana mo ng discipleship, ang life mahimong consistent, ang lifestyle, ang everyday life mahimong consistent nga ikaw ning believe na ni Christ. Dili lang kutob igo diha. Mo na atong i-preach. And sadly, daghan na mga churches karon nga dili ka na ang preach. Mo na ang genuine faith mag-produce og obedience. People say they believe and live the life of disobedience. They lie and the truth is not in them. People who really believe will obey. And so, the design of our apostleship, ang atong pagkatinawag o pagka-sent ones, ang design ni Paul sa iyang pagka-apostol was to bring all nations to obedience to the faith. Yang taon ta makita, human sila mo dawat, ilang life mahimong consistent sa ilang gituohan. Aning tuo sila nga si Christ is Lord, that Christ is God, and Christ is Savior. Tungod kay Savior na nila, wa na laing saligan sa kaluwasan. Tungod kay Dios, therefore alagaran. Tungod kay Lord, therefore ang iyang kabubuton mo ay i-consider. Mo siya mahimong master, di na ta magbuot sa tong kaugalingon. See? Faith is more than just believing in Jesus. It's the faith. It's all that our faith embodies. Kung atong gustong masabtan, ang saning the faith, ang Bible, ang puong sa Ginoo, puno ni ana ang reveal. So we call people to obey. And remember, salvation is not faith plus obedience. Bantayan po na nato. Ang kaluwasan, dili faith plus obedience. But we should teach them obedience also. That's part sa atong i-proclaim. But we should remember, ang kaluwasan is not faith plus obedience. It is obedient faith equals salvation. Ang tinuod nga pagtuo, ma-verify diha sa obedience, pag-obey. Because God is holy, impossible yun nga. Yes, makasala ta, pero dili na mo general nato nga lifestyle. Di man na mo atong general nga lifestyle, nga naglunang, matag-adlaw, sa sala, nga nagsige na lang yun. Di man na general lifestyle. Kaya kung permi mao yun na siya, maka-question ta, tinuod ba na iyang pagtuo? But matagkaroon og unya, masayop ta, makasala ta, because we are in this flesh. And God is merciful and gracious. Mga itanyag pasayloon ta, di siya magdumili kung anak natin niya. Prodigal son, you see? Gidawat sa Ginoo, gisugat pagay sa Ginoo, basta kay mo balik lang, action og balik, sugaton sa Ginoo. So, ang salvation is only faith, obedient faith. Faith nga ma-verify diya sa obedience, but not faith plus obedience. Ato nang bantayan pod. There's no faith without obedience. There has to be obedience for faith to be genuine. Example, good illustration. Sa Romans 1:8. Romans 1:8, part sa introduction ni Paul. Sa sunod nga text. First, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken of throughout the world. Tungod kay ang inyong pagtuo gisangyaw sa tibok kalibutan. Giunsa man pagkahimong nasabtan sa tibok kalibutan ang pagtuo sa mga taga-Roma. You see? Ning abot sa laing nations nga naay mga believers sa Rome na know ng ilang faith.
Sa unsang paagi, ngadto tas last chapter, Romans 16:19, ug mo ning giingon ni Paul mahitungod sa mga Romans. For your obedience is known, has become known to all. You see? Kaya inyong pagkamatinumanon mingabot sa tanang mga katawhan. Una, ang ilang faith na well-known. Ikaduha, ang ilang obedience. Ang ilang pag-obey sa ilang gituuhan na well-known. It's your obedience ang na-spread abroad. Because one must exist with the other. It is not faith unless it obeys. Salvation is submission to the authority of God, to the Lordship of Christ. Atong i-affirm ang Lordship ni Christ sa atong life. Now, walay mahimong Kristohanon, why tinuod nga Kristohanon, nga nagkinabuhi niya ng nasa absolute disobedience. Dili na tinuod nga Kristohanon. Wala mo recognize sa pagka-Lord ni Christ. Wagid siya mag-believe nga Lord si Christ sa iyang life. So ang atong i-proclaim, tungod kay nahimo ta, naka-receive ta grace, nya gisend ta, o kay gisend man ta, gisend ta nga naay message, o ang message nga atong i-proclaim, all men to be obedient to the faith. So, complete yun ang atong i-preach. Morning ninyo siya sa verse 6, among whom also you are the called of Jesus Christ. Kamo pod gani, gitawag ni Kristo. Kamo pod gani inyong na-experience nga kaniadto na nagtawag pinasag sa gospel, mo nang tawag mo diha ni Kristo, kay sila gisugo man, nakadungog mo. So kamo pod, pagtawag og uban, pagdala nila ni Kristo. So, mo nang verse 6. You are also the called of Jesus Christ. We've been drawn to Christ. Ninggawas ta niya ng life of disobedience into a life of obedience. Gikan niya ng unbelief ngadto sa faith. Ug niya si Paul, tungod kay mo na nahitabo sa atua, then, ato pong dalhon ang mensahe ngadto sa uban. So we proclaim the good news and we proclaim obedience to the faith. Last, to close, privilege itong madawat sa good news. And this is our glorious identity in Christ. Verse 7, yes, this is part of his benediction. Greetings sa tanan nga anaa sa Roma. To all who are in Rome. O I'm sure, intended ni sa Diyos nga hantod karon para pod kini kanato. But dinhi atong makita ang pag-describe ni Paul sa mga taga-Rome. And this is also true for all believers. Actually, tulo ka butang ang pag-describe ni Paul sa mga taga-Roma. Now, the word to be called, beloved of God, called, ang kanang to be is wala na sa original, then saints. That's tulo, tungod kay puro na sila adjective. Lahi sa kadtong kang Paul kay called apostle, a called apostle, tungod kay naon man tong apostle. But this, beloved of God, it should be called, saints. Tungod kay puro na siya adjective. Tulo ka truths about our privileges. Si Paul nagamit irig tulo ka terms or phrases pag-identify nining mga believers nga naa sa Rome, and I believe karon pod tanang mga believers ug mo ning privilege sa good news, mo ning atong glorious identity in Christ. Una, it is beloved of God. It just means we are loved so much by God.
Naana tibok sa scripture, God has loved us. Gihatag niya ang iyang gugma nga kanato. Sa Ephesians 2:4, but God who is rich in mercy, because of His great love with which He loved us. See? He loved us. And grabe ka-extent nga iyang gugma tungod kay, see? His great love which He loved us, sumpay man ng verse 5, because of His great love with which He loved us, even when we were dead in trespasses. Isi sumpay man na, dili na ito putlon ang verses, ang pagsabot tungod kay ang verses, create lang nis mga translators 500 years ago. Ang chapters of verses is gibutang so that it's easier to find the source kung nay pastor mag-quote, asa man niya gi-quote, sayon ra. Pero wala gyud na sa original Greek o sa original Hebrew. So, sumpay, grabe yung gugma sa Ginoo kay gidescribe pa din great love. Nga yang gihigugma kanato, dili lang kutob diha, grabe ang yang paghigugma nato even when we were dead in trespasses and sins. You see? Bisan pag makasasala ta, gihigugma gyud tag hilabihan sa atong Dios nga gihimo tang alive diha ni Christ. For by grace you have been saved. See? Beloved of God, kung nakabaton kag kaluwasan, tungod kay gihigugma kag maayos sa Ginoo, luyo pa man sa atong pagkamakasasala o sa atong previous life or whatever history. Dili magmatter ang atong history atubangan sa balaan nga Dios kung kita mahigugmag mo ila ni Kristo ingon nga atong manuluwas. Beloved of God, if you're a believer, you're beloved of God. Nahigugmag maayo ang Dios sa imo nga ikaw nga siya nagpaila nimo nga ikaw nakaila niya. Kay daghang mga tao karon simba pero wala kailang Kristo, wala kailang Dios. Ug unsaon pagpangita sa iyang kabubuton, unsaon pagilag Dios, unsaon pagtinud ang nagsimbag Dios. O nagduha-duha pa, luwas ba sila di, ug wa masayod. Kung ikaw nasayod sa imong kaugmaon, ang Dios na higugma nimo nga gablihan imong nauna, nakaila ka, kasabot ka siya mga saad, ding tuo ka siyang saad. Tungod kay ang faith is grace. That's why you are beloved of God. Sa 1 John 3:1, behold what manner of love. Og interesting ng what manner diha sa Greek tungod kay ang ginahuna nini ang concept unsa maning klase nga gugma nga otherworldly man. Gugma nga wala ni ining kalibutana. Mo nang what manner of love. Behold what manner of love. This is mo nang supernatural. Mo na gugma nga out of this world, out of this earth, dili gikan sa earth. Mo nang ningon si John, behold what manner of love. Strange love para kanato. Sa Romans 8, nothing will ever separate us from the love of Christ. You see? We are beloved and nothing makaseparate na nato sa gugma diha ni Kristo. Nothing. Mo nang privilege sa good news. Mo nang atong glorious identity diha Kristo. Ato i-receive ang gospel. Ang Dios magbugbog yun sa iyang daghang panalangin. Ikaduha, again verse 7. Cold. There should be a comma there. Ang to be, again, wala sa original. Cold is adjective, saints, adjective gihapon. So, mo nang, puro man na adjective ka ng beloved is adjective in Greek. So, mo nang tulo ka privilege there. Tulo ka glorious identity nato diha ni Kristo. We are called us in Christ
to God. Gitawag ta sa Dios diha ni Kristo. Salamat ang Dios nagtawag kanato. O makita pa na nato in great detail sa chapter 9 and chapter 10. But gitawag ta sa Dios diha ni Kristo. Naluwas kita, giluwas kita sa Dios diha ni Kristo. We are called. It's another word, if you will, elect or chosen. Chosen in Christ. Called by God. Chosen in Christ. Then, lastly, saints. We're very familiar with this too. Hagios, it means set apart. Tingali bingon ka nga, wa man kakailan ako, magkasasala man gihapon ko. Yes, but if you are in Christ, you are called saint. Dili tungod sa imong achievement, dili tungod sa imong good works. You are already set apart for God, for God's service, for God's glory. By virtue of being beloved of God, by virtue of being called, you are a saint. You are made holy, set apart from the world and to God. Sa Old Testament, daghay mga butang nga gipang set apart. Example, ang holy place, ang Holy of Holies, ang tabernacle, giset apart. Ang Holy of Holies, set apart. Ang tithe, giset apart nila. Ang mga priest, set apart. Then, even sa Exodus 19:5-6, ang nation sa Israel, set apart. Maonang, tungod kay set apart sila, wa pamahuman ang plano sa Diyos para sa ilaha. In other words, all those things nga set apart, holy. Kadosh, ang equivalent na yun sa Hebrew. Holy place, Holy of Holies, the tithe, the priest, even the nation of Israel, set apart unto God. Sa New Testament, wala na taniana, wala na Holy of Holies. Nagisi na ang tabil sa Holy of Holies. Pagka matay ni Christ, kay pinaagi ni Christ, makaduol na ta directly sa presensya sa Diyos. Wala na temple, wala na holy place, destroyed na. Ang tithe, dili na, tungod kay para raman to sa mga Israelites, Jew, and then Christ died already. Dili man ta under pod theocracy for now. Priest, wala na pod, mo nang wala tay priest karon. Then ang nation sa Israel giset aside una tungod kay ning reject sila sa Messiah. Unsa may na left nga holy, ang nabilin nga balaan nga set apart unto God is the new temple of God. Ug unsa maning bag-o nga temple sa Dios? Ang church. Ug unsa maning church? Ang believer. When we say church, it's not the building. It's you. You are the temple of God. You are the church. You are part of the church and you are church. And you're holy. We are set apart unto God. Okay, set apart sa kalibutan for God's service, for God's glory, for God's purpose. So, maning mga privileges na itong makuha diya sa gospel. Maning niingon si Paul, grace to you and peace. That's benediction from God our Father and the Lord Jesus Christ. What a journey from grace to glory to close. From empowered by His grace to being esteemed highly by God. O, kung wala pa mo diha ni Kristo, inyo pod kining masinati kung inyong dawaton ug tuuhan ang gospel. Let us pray. Father, we thank you so much for this beautiful morning. Thank you for your word today, making us clear your gospel. May you continue to give us excitement. Padayon namang pagtuno niya pod sa imong mga pulong. Help us also to call others to obedience to the faith, Lord. Continue to use this church to proclaim the good news of salvation.
May you bless also our worship service this afternoon with the parents. Be glorified. In Jesus' name we pray. Amen.